involved ba ito na witness? Kasi ang kanyang mga akusasyon, very serious. Serious po ito na aligasyon at akusasyon. Hindi ito biro, mga kapatid. Yung sinasabi niya na puro akusasyon sa ating mga pastor. Ay, salamat sa 1,036 likes natin dyan, Kapatid, this is very, very serious. Ito yung unang issue. Issue number 1. Okay, pakiplay nga. Studio, nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Cameraman daw siya. Cameraman siya sa media. Ito makapagsabi nito si Sister Van. Kasi Sister Van, alam ko na kasama ko dito sa production eh. Sister Van, pwede mo anong masasabi mo dyan na sinabi niya, cameraman daw siya? Eto apat kayo dyan. Mga miyembro kayo ni Kibuloy. Kalaban ninyo yung witness. At kayong apat, magkakaibigan kayo, magtutropa kayo, iisa lang kayo dyan ang pinaglalaban. Natural, magkakampihan kayo. Ginagawa yung tanga yung manunood nyo. Natural, kukontrahin nyo yung sinasabi noong tao na binibigyan nyo ng reaksyon. Hindi nyo pupuriin yun. Kukontrahin nyo yun. Matik na yan. Actually, tawa na siya. Hindi talaga siya cameraman, mga kapatid. Kasi ako, sabi nga ni Brother Carlos, same kami na na-assign sa production kontra agad, di ba? department. So, lahat ng mga tao doon kakilala namin. So, Ito ba hindi siya? Cameraman, hindi siya, actually, wireman lang or tigawak ng tripod. Yun talagang, nagsaglit lang talaga siya doon. So, lahat ng mga nasa production department, nakita niyo mga kapatid, magkakakilala kaming lahat. So, hindi siya nabilong na cameraman, mga kapatid. Naghahawak ng tripod. Alam mo yung tripod, may camera din yan eh. Minsan nagbibideo. Wag mong sabihin sa amin na never siya nakapag-video. Kasi nungalingan yan kung ganun. Naghahawak ka ng tripod. Ano yung nilalagay sa tripod? Wag mong sabihin, panty mo yung nilalagay sa tripod. Animal ka. Ang nilalagay sa tripod ay camera. Di cameraman siya. Deny ka pa? Utang ina mo ka? Ano mag-deny? Ito siya, no? Yan, unmasking. Alias David. Ito, pauna pa lang to nag-claim siya na cameraman siya. Hindi naman pala cameraman. Ang makapagpatutunan yung... Tamo mga sinungaling. Sagpaon ta karundong. Ay sigyaw-yaw diha. Pakita ka sa ako. Sagpaon ta ka. Buanga ka. Gusto nimo ako yung sniper sa imong buanga ka? Sniper unta ka, putang ina ka. Ang gigil ako dito, kinikilig itlog ko dito kasi papapatay yung ating Pangulo. Babarilin daw, ipapabaril dyan sa labas ng Malacanang, animal ka. Ako yung sniper sa imong ulo. Buanga ka. Kasama niya doon sa production. Tagahawak lang pala ng wire. Taga-bitbit ng tripod at sabi nagkiklaim ng camera. Yan minamaliit kayong tagahawak ng wire, ng tripod, tagahawak, minamaliit po kayo ng animal na to. Ikaw, minamaliit din kitang kutong lupa ka kasi bakit? Palamunin ka lang ni Kibuloy, tamad ka, batugan ka, wala kang trabaho, nakikilibre ka pa sa bahay dyan at pagkain, tubig, kuryente, animal ka, patay gutom ka, ampas lupa ka, wala kang alam na trabaho, tangina mo, Yun, lahat na, lamunin mo lahat ng sinabi ko. Yun pala, masasabi mo bang credible yan? Ikaw, Senator Risa Ontiveros, siguro i-screen mo rin kahit ano na lang pinifeed dyan, sinasabi nito. Senator Risa Ontiveros, patawag nyo itong putang inan to. Itong bayot na to. Patawag nyo nga ito. Ang ina. False witness, paniwalang-paniwala ka na naman. Oo. Senador. Ang Josephine Deloberhes, shoutout po. Pa naman siya, para Ito naman kasi Toya experience na katikilala niya. Napakasinungaling yan, Ate Toya, yung sinabi mo kanina. Sobra. Napakasinungaling, magdrama. Hoy, Lula! Isa ka pang matanda ka. Ang tanda-tanda mo na, gumagawa ka pa ng kabubuhan sa buhay mo. Mag-ayos ka, matanda ka. Ano ba yung kinabubuhay nyo dyan? Panlilimos? Magtrabaho nga kayo ng maayos, tanginan nyo. Ang daming naghihirap na mga Pilipino ngayon, nililimusan nyo pa. Uy! Matanda ka. Pagtarong ba? Ano po yung na-feel nyo, Ate Toyang, nung nag-testimonya siya dyan sa Senate? Gusto kong sampalin. Kasi sobrang... Utang ina kung sasampal sa'yo. Gusto mong sampalin? Hanggang salita ka lang? Gago ka?
Hindi kita sasampalin sa muka. Yung utak mo yung sasampalin ko. Tarantado. Nagbida-bida yung matandang ano na to Kurimaw na to KO! Sinungaling. Kung nandun lang ako sa malapit niya, ewan ko lang. Kasi alam ko hindi totoo yung mga pinagsasabi niya Lahat tayo galing sa simbahan. Ako, worker din ako Matagal akong tumira kay pastor. Kaya alam na alam. Galing simbahan ng mga kulto. Ano yung simbahan nyo? Simbahan ng mga kulto yan Simbahan ng mga kumakantot kumikiyod ano ba yung ano niya? Pinag-aaralan nyo sa simbahan nyo? Yung puki ng inan nyo? Kung paano kumiyod-kiyod? Kung paano manlimos? Yun ba yun? Yun ba yung pinag-aaralan nyo? Tapos pag kumiyod-kiyod kayo, sasabihin nyo, amen. Bobo kayo, mga inutil, tarantado. Alam ko kung ano mga nangyayari sa Binaboy ninyo yung salita ng Diyos, putang ina nyo. Pero narinig ko itong alias Junjun, itong alias David na to, na nagsasalita tungkol kay pastor. Naku, talagang gustong-gusto ko ng... Ano sabi? BPM sa baba mo sampalin. Kulang sa... Wag na! Hindi ko na lang sasampalin. Ba't ko sa baba sasampalin yan? Ay, wag na. Matulog na lang ako. Hindi ko na sasampalin yan sa baba. Grabe yung advice mo. Hindi ko gusto yung advice mo. Si Bawaw na lang. Bawaw makapugi ang sasampal sa baba. Pwede na siguro yun. Ewan ko na lang, talagang hindi ko talaga mapigilan yung galit sa kanya. Naisabi ko pa nga, wag mo akong tatratuhin na yung auntie dahil hindi kita pamangkin. Kasi hindi ka nagsasalita ng totoo. Dapat, galing siya sa loob, alam niya kung anong mga totoo, di ba? Dapat yung totoo lang sinabi niya. Wag niyo kasinungalingan. Kilala natin si Pastor kung gaano siya kabuti. Di ba? Yes! Kumakantot nga Kumikiyod nga Ganun kabuti. Di ba? Pagdidisiplina sa atin, alam natin kung anong ginagawa. Yung pag-hook up ni Paso, alam natin, salita lang yun. Yes. Pinasabihan lang tayo, pinangangaralan, gano'n. Pero walang pamamalo o kaya walang torture na nangyayari. Ay, grabe ang kasinungalingan niya. Siguro, alam mo ito masasabi ko dito. Yung mga ganitong klaseng mga words nila, sila po ang mataas ng katungkulan dyan sa kingdom. Diba? Bunganga mo, boss. Ba't nakatago lakas mo magmura? Ako, hindi mo ako kilala. Uba, ron mo. Hindi mo ako kilala. Ako ang the son of God. Ako may-ari ng kaluluwa mo. Umayos ka pag ikaw magtanga-tanga dyan. Di ko pirmahan yung kaluluwa mo kahit magtampisaw ka dyan. Kaya ganyan po yan makapagtanggol kay Kibuloy kasi parang sila yung isa sa leader dyan Malaki yung nagaganon din nila siguro. Diba? Kaya sila tanggol. Yan lang po kasi yung, alam nyo, yan lang po kasi yung kinabubuhay ng matandang ito. Ang palamunin, maging palamunin. Totoo naman. Palamunin ka. Kahit buong pamilya mo, palamunin. Yan. Gusto nyo, libre lahat. Libre bahay, libre tubig, kuryente, pagkain. Yan, mga hampas lupa kayo. Mga batugan kayo. Diba? Sige, tuloy-tuloy mo. Nakakahiya ka. May marangal namang mga trabaho dyan, pero yun yung ginagawa nyo. Namimerwisyo pa kayo ng kapwa. Binta-binta pa kayo ng utap. Hindi naman masarap. Ang inang utap yan. Tapon nyo nga yung utap nyo. Binta-binta pa kayo, hindi naman masarap. Natikman ko yung utap ng mga yan. Ang ina, tinipid. Wala naman lasa. KO! Kasi talagang hindi totoo yun. Ano sa palagay mo, Titoy, ano sa palagay mo, bakit kaya ganyan yung testimonya niya? Ganun na lang. Ganun ka. Nabayaran yun. Sigurado ko nabayaran yun. Yan yung mga tanga. Nagsasalita ng walang hawak na ebidensya. Pag sinabi mong nabayaran yan, pakitaan mo ng ebidensya. Crips ng Malate, shoutout. Pakitaan mo ng ebidensya kung talagang bayad. Diba? Bakit nakatakip yung mukha mong bugok na vlogger na to? Oy, Ame, Jennifer Salinas, putang ina ng nanay mo, pamilya mo, anak mo, putang ina ninyo, mga pukpo kayo, mga hindot kayo. Tarantado kayo, magkantutan kayo, tsupain mo yung anak mo, tsupain mo yung tatay mo, magkantutan kayo, buong pamilya ng mga animal kayo.
Putang ina mo, Ame Jennifer Salinas. Ang pangit ng pangalan nyo, mamatay kayong lahat. Ha? Bobo kayo? Ano, buhay ka pa? Tarantado ka? Pukpok ang pamilya mo? Tsumutsupa yung anak mo? Pinapakantot mo yung anak mo sa mga kapitbahay mong lasinggero? Animal ka? Ano, buhay ka pa? Putang ina mo? Hoy, mag-comment ka dyan! Tarantado. Wait lang, ipipin ko yung comment nito. Ayan, putang ina mo ka? Ano? Nasaan ka na? Oh, yung anak mo. Pabukakain mo yung anak mo, yung puki ng ina ng anak mo. Oh, ipakantot mo diyan sa mga lasing na kapitbahay mo. Ay, animal. Huwag mong pinapainit yung ulo ng Son of God. Sobra ka na. Ang ulo ng Son of God, pinapainit mo. Kinikilig tuloy itlog ko dyan. Oo. Kasi kung talagang... Kasi di ba, kung Tito, yung talagang- parang may nakita kang nagpapagawa yata siya ng mga mansyon. Ano bang pinapagawa niya, te? Ilahad mo na. Hindi lang natin alam kasi... Nagtatanong lang. Gano'n yung salito yung nagtatanong lang. Dinig-dinig ko lang yun na... Dinig-dinig ko lang na... Merong ganon, merong... Ay, shoutout kay Lorna Martinez, bago, merong... Yes. Merong nabili. Yun lang. Sa atin, ito Meron- nagtatanong tayo. Kasi Tatanong lang kung saan galing yon. Kasi bigla-bigla na lang nagpapatayo at bumibili ng kung ano-ano. Eh, Mhm. ano ba trabaho? Kaya Tito, yung Mga, feeling naman ng mga to, mga senador. Senador ba kayo? Tanginan nyo. May imbestiga pa kayo dyan? alam mo yung pinaghugutan niya, parang kumukulo yung dugo niya eh. Siyempre, Talaga. initip niya na Kasi kilala ko si Pastor eh. Kasi, alam nyo, kung hindi naman naabuso yung mga worker niyo dyan, hindi naman magre-reklamo yan. Amco Rabidal, shoutout po Hindi magre-reklamo yan. To. Kaso, kahit sino naman, kung maapakan yung pagkatao mo, maabuso ka, aba, mag-iisip ka pa, teka lang, kailangan ko siguro magreklamo kasi ano na o talagang ginagago na ako ng mga to 'di ba? Oo, malaking kulto lang kasi kayo. Kaya ayaw niyong masira ang inyong mga samahan diyan kasi ganun yung ano diyan yung galawan diyan Oo, pera-pera lang Ame Jennifer Salinas, putang ina mo, asan ka na? O buhay ka pa ba? Gago ka, matanda ka. Pag umpugin ko kayo Yes. Kilala ko si Pastor eh. Ikaw kilala mo, ako kilala ko. Ang dami nakakakilala kay Pastor kung gaano siya. Kilala ko din sinasabi niyong pastor. Hindi siya mabait. Huwag niyong ipilit sa akin, mabait yan. Pa-shoutout idol dito sa El Salvador City. Shoutout kay Jukabs TV channel. Kilala ko din si Kibuloy. May mga issue yan. May gas-gas yan sa Amerika. Yung problema niya sa Amerika, tinakasan niya. Bayot ang Son of God. Kabuti. Diba? Yes po. Mula bata, alam ko kung ano kabuti si Pastor. Mismo nakita ng dalawang mata ko kung paano siya kabuti. Kaya kapag may naririnig ako mga ganyan, kumukulo ang dugo ko. Kasi hindi ko... Pakita ka sa akin. Ako yung sasampal sa'yo. Kumukulo. Sa akin may buhos yung kulo ng dugo mo. Sige. Pakita ka sa akin. Di naman kita uunahan. Pero putang ina. Sa debate pa lang natin, matutunaw ka na. Debate tayo. Ewan ko lang kung papalag to. Yung si Pastor. Amen. Totoo po yan. Mag-imin-imin ng mga tanga Ito mga kapatid, kung tutusin kadugo nila, si alias David, si Junjun Tirao. Kasi pamangkin natin ito yan. Ito, pinsang buo. Pero ito mga kapatid, hindi naman... Ay, Alvin Lian Dilar, shoutout. Anong pinagsasabi nitong puro kasinungalingan dyan sa Senado? Ito mga kapatid issue 1 pa lang yan. Hindi pala ito totoong cameraman. Lagpak na siya dyan. Kung sa text pa lang of... Wireman lang pala. Wala na, lagpak ka na. Hindi ka na qualified. Because if you lie once, you lie to all. Wala ka na credibility. Ito mga kapatid, pangalawang video. Doon kukuha tayo sa kasi doon tayo magbase sa sinabi niya. Ang sabi niya, issue number 2. Nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa ko nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Yun, may Bartolina talaga dyan sa Kingdom. Kasi, nung nandun po yung kapulisan natin dyan,
may mga ano din, may na-rescue po yung ating kapulisan. Na dalawa yata yung dalawa. Na-rescue ng ating kapulisan. Bro, bakit naka-bullet ka na ngayon? Anong nangyari sa'yo, bro? Hindi ko alam bro na ako si may-ari ng kaluluwa. Hindi mo na ako kilala ngayon. Model na nga ako ng chokstong ko. Grabe ka naman bro. Ang bilis mo naman makalimutan. Bro, kilalanin mo naman ako. Hindi mo ako kilala. Kilalanin mo naman ako, bro. So yan. Unahin natin. Nawala tuloy ako sa topic. Kasi dito sa Kingdom, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig, ito, freedom of choice lahat. Papasok ka dito as full-time worker. Alam mo, ipapakita sa'yo, may vow commitment na pipirmahan. Alam mo ang buhay ng pagiging full-time worker. At pag lalabas ka rin, may proseso po yan. At number one po yan. Ito pa yung pangit dyan. Pag papasok ka dyan sa Kingdom, nakalista yung mga pangalan nyo. Ay, salamat po ha kay Huba Ronmo ko. Huba Ronmo ko! Ay, grabe pangalan yan. Ay salamat po ha. Salamat po sa sa iyong blessings or pakulay diyan. Maraming salamat po. Ayan. Pero kakaiba po yung pangalan mo. Salamat po. Eto kasi pag papasok ka diyan sa Kingdom, naalala niyo yung tinor ni Kibulo yung kanyang mga kanyang mga alagad, 'di ba? Pinapasok sila tapos nakabukod yung mga pangalan, mga detalye noong nandun pa sa Kingdom. Nakalagay dyan sa isang room. Tapos, yung mga umalis sa Kingdom ni Kibuloy, nandyan din yung mga pangalan. Ang tanong, bakit ginagawa yan ng Kibuloy? Kasi ang pagkakaalam ko sa isang simbahan, wala namang ganun. Bawal yun. Pero bakit nila ginagawa? 'Di ba? Bakit may mga dyan? Mga detalye, pangalan, kung saan ka nakatira, anong pangalan mo, anong pamilya mo, nakalista po lahat dyan. Nakasulat lahat dyan. Bakit ganun? Well, Wilfred, shoutout po At kay Edward Canyeda, shoutout po. Hindi Positivi, shoutout. po kami tipigilan kung gusto namin ayaw na maglingkod at ayaw na namin maging full-time worker. May freedom of choice. Irerespeto po yan ni Pastor. Wala Bigyan ka pa ng pamasahe. Totoo. Ito. Ano masasabi mo ito? Dito na ako kay Sister Van. Yung sinasabi niya na hindi daw siya pinayagan, hindi yan totoo mga kapatid. Sapagkat dito nga sa Kingdom, may freedom of choice tayo. Personally mga kapatid, lingid sa kalaman ng... Ito na naman, may freedom of choice na naman. Di ba kahapon lang, nireaction na natin yung audio ni Kibuloy. Ang sabi ni Kibuloy, siya daw yung masusunod dyan sa lugar niya. Bawal kang magdesisyon ng sarili mo. Si Kibuloy mismo ang magdidesisyon. Sinungaling talaga tong babae na to. Press 1 sa mga nakarinig nun sa reaction natin kahapon patungkol sa audio ni Kibuloy. Press 1. Sinungaling mga full-time miracle workers. Ako rin po isang full-time worker na lumabas sa ministry. That was way back 2011 mga kapatid. From 2011 to 20... Ito full-time worker daw siya na lumabas sa ministry. Alam nyo, wag po kayong maniniwala sa mga nagsasabi na lumabas daw sila dyan kay Kibuloy. Hindi po totoo yan. 'Di ba? Pinapalabas lang po nila na sila ay wala na dyan para bumango ang Kingdom. Strategy po nila yan. Para makakuha ng mga bagong miyembro. Kasi ganito yan Ay, okay pala dyan. Pag nagsali ka, lalabas ka, okay lang. Akala mo lang yun. Pero pag nandyan ka na sa loob, nakasali ka na, wala ka ng kawala. 'Di ba? Oo. Kaya yung mga sinasabi nila dyan, fake news po yan. Hindi po sila lumabas, nandyan pa, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Mga sinungaling nga 13. Pero mga kapatid, lumabas ako, hindi ako Enjo po, shoutout po So may mga issues kasi mga kapatid, as full-time miracle worker, marami kaming mga trials and testing. Minsan, hindi mo na overcome or sa akin personally mga kapatid, no, dinaanan ako ng kapagsubukan. So alam mo yung mga kapatid, yung guilt sa loob mo, yun kasi yung magpapalabas sa'yo, bakit ka lumabas? Kasi may guilt ka sa puso mo, sa loob mo mga kapatid. Pero dito sa Kingdom, hindi ka pipigilan kung gusto mong lumabas. Tamo? Sagpaon ta karon. Pataka kagyaw-yaw diyang
bayhana ka. Diba? Halatang mga mga pre, mga sinungaling talaga, no? Lahat gagawin nila para sa kanilang kulto na leader, no? At syempre kasama na sila. Ako'y naawa sa inyong kaluluwa. Kasi ang inyo palang tagapagligtas ay si Kibuloy. Oo. Sabi nga nila, si Kibuloy daw ang kanilang tagapagligtas. Oo. Ano ba si Kibuloy? Tao yan si Kibuloy. Oo. Hindi naman hindi naman Diyos yan. Pero ginawa mong tagapagligtas. Alam mo yung mga ganyan, yung mga ganyang kasalanan, walang kapatawaran yan sa harapan ng Diyos. Diba? Siguro kung magsisinungaling ka na sa magulang mo na mga simpleng kasinungalingan lang, na kumain ka na ba? Sasabihin mo, upo nay, kahit hindi pa. Kasalanan yon. Pero itong ganitong klaseng kasalanan, na binababoy mo na yung salita ng Diyos at sinusunod nyo yung tao na yung sinusunod nyo, na kiniklaim nyo or iniisip nyo na yan yung inyong tagapagligtas, ay kawawa kayo. Walang kapatawaran yan sa batas ng Diyos. Diba? Okay pa siguro mapamura ka, magmura ka, mapapatawad ka pa eh. Pero yung ganyan, na binababoy niya na yung salita ng Diyos, ay nako, kayo nakakaawa kayo. Hindi ko alam kung langit nga ba yung pupuntahan nyo. No? Langit nga ba yung pupuntahan nyo? O sa ilalim ng kanal, lupa? Huwag kayong mag-claim agad na ligtas na kayo. Kasi walang nakakaalam kung maliligtas ka o hindi. Ako nga, hindi ko alam kung maliligtas ako eh. Diba? Pero sila sure na daw, ligtas na po sila. Mapupunta daw sila. Ang habol po nila, yung daw, kingdom ni Kibuloy dun sa, yung may doorknob na diamond. Nag-aagawan sila ngayon. Kung sino makakapunta dun. Alam nyo, kayo yung mga tanga, mga bobo, mga inutil. Ang tatanda nyo na, hindi nyo pinagana ng maayos yung utak nyo.